Pinangangambahan ang pagragasa ng lahar sa paligid ng Mayon Volcano ngayong sinasabayan pa ng pag-ulan ng pag-aalboroto ng bulkan. Sa ngayon, nasa 9,000 mga residente na ang nasa mga evacuation center. Live mula sa Legazpi City sa Albay, may report si Isay Reyes. Isay? Jessica, malakas na ulan at malakas na hangin ang naranasan natin dito sa buong lalawigan ng Albay buong araw. Pero sa kasagsagan niyan ay matagumpay na na-evacuate ang may 9,000 mga pamilya o mga residente na nakatira dito nga sa 6 to 8 kilometer permanent danger zone. At kanina nakita na nga natin na settled na sila sa iba't ibang evacuation centers. Mayroon na mga medical facilities doon at patuloy na yung pamimigay sa kanila ng assistance, sa mga starter kits, mga medical kits. Pero Jessica, ito kanina sumama tayo sa Army para tignan at siguruhin kung ano ba yung kondisyon dito nga sa loob naman itong 6 kilometer danger zone na una dapat na na-evacuate at nakita natin, natuklasan natin na meron pang ilang residente na binabalikan pa pala yung kanilang mga tahanan, maging yung kanilang mga alagang hayop. Inabutan namin sa Barangay Anuling si Ruben Espinas. Bumalik daw siya sa loob ng 6 kilometer danger zone dahil sa mga alagang hayop. Dahil kapag nawala. Ay, wala na. Pag mawala yan, wala na kaming... Kung ako lang, kung nakita kong talagang delikado, Alis na po kayo. Nandito tayo ngayon sa Barangay Anuling, Bayan ng Kamalig. Sakop ito nitong 6 kilometer permanent danger zone. Pero dahil may kasama tayong Army, ay napayagan tayo na puntahan ito. Kung makikita ninyo sa aking gilid, sa aking likuran, ay punong-puno ito ng lahar. Ito na yung mga lahar deposits. At may mga maliliit din or malalaki rin na mga bato na galing din sa bulkan sa kanyang mga previous eruptions. Isa sa mga pinakamahigpit itong binabantayan ng Philippine Army dahil bagamat wala nang nakatira dito, narito yung mga taniman ng mga magsasaka kaya paulit-ulit nila itong binabalikan. 5 kilometers na to from the summit So aerial distance pa yun. Ito na yung daanan actually kung sakaling major ang explosion. Sa huling tala ng Albay, mahigit 9,000 pamilya na ang nasa evacuation centers. Kanina ang mga nasa Kamalig ang unang binigyan ng kumot, banig, kulambo, bigas at tubig ng pamahalaan. Yun lang hinihingi ko, wag kayo uwi. Kung kulang pa, gagawin ko pa para lang madagdagan kung ano man po nakakabagabag sa isip nila. Sa nakalipas na 24 oras, nakapagtala ang PHIVOLCS na 142 na volcanic earthquakes at 251 na rock falls. Pero ang ulan ang isa pa sa kanilang pinangangambahan. Nang humagupit sa kabikulan ng super bagyong Reming, dumausdos ang naipong lahar mula sa bulkan. Parang may apparent quieting of yung sa mga rock falls. Pero sa kabila na nakaambang peligro, tila ayaw paawat ng ilang turistang gustong masaksihan ang pag-aalboroto ng bulkan. Ayaw man daw isulong ng gobyerno ng Albay ang disaster tourism, may ilang dinarayo pa talaga ito. Kaya kami sumudib po dito dahil ang buong akala namin, anytime ngayon, puputok. Gusto niyo makita pumutok? Oo, talaga. Ganda yun. Kasi hindi pa kami nakakakita ng talagang totoong pumuputok na bulkan. Nasa labas naman ang Cagsawa ruins ng 6 to 8 kilometer permanent extended danger zone kaya hindi pa pinapabawalan doon ang mga turista. Pero dahil ipinagbabawal na ang mga aktibidad sa loob ng danger zone, may mga negosyo ng apektado. Jessica, nais lamang natin banggitin na ngayong araw ay dumating na dito nga sa Legazpi Albay ang Kapuso Foundation at handa na silang magbigay ng tulong sa iba't ibang evacuation centers. Binigay na rin ni Governor Joey Salceda ang kanyang anunsyo na kinokonsidera na nilang open city ang buong lalawigan ng Albay. Ibig sabihin, maari nang magbigay ng tulong yung mga nais na mag-offer ng tulong dito nga sa mga residenteng in-evacuate at hindi na raw kailangan dumaan sa kanya ng mga ito. Pwede na silang dumiretso dito nga sa 22 evacuation centers. Jessica? Isa yung pinag-uusapan natin kagabi na senaryo na pag natapat dyan yung ulan na dala nitong si Bagyong Mario, yun ang magdadala rin ng panibagong peligro, no? Yung pagdaloy ng lahar.
Yes, Jessica. Alam mo kagabi kasi nagsimula itong malakas na buhos ng ulan. 52 millimeters yung recorded nila na rainfall dito nga sa summit ng Mayon Volcano. At kanina sa press briefing nung umaga, nabanggit sa atin na medyo nakakatakot daw ito, Jessica. Dahil itong ganito kataas na measurement ng rainfall ay maaari talagang magdulot ng lahar, ng flow ng lahar dito. Kaya tinitignan na rin nila ngayon yung posibilidad na kapag nagpatuloy itong ganito kalakas na ulan, lalo na ngayon, Jessica, napakasama ng panahon, buong araw ay kakailangan na nilang mag-evacuate ng mga residente sa 3 pang barangay na nasasakop nga ng Ginobatan at saka ng Legazpi. At yan, Jessica, yung inaabangan natin ngayon kasi syempre hindi pa sila kumikilos bagamat mayroong mga contingency measures na ipinapatupad na ngayon. Jessica? Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan sa Bicol, Isay Reyes.